Mahilig ka ba sa balot? Kung oo, parehas tayo. Malaki man o maliit ang sisiw, buo man yan o hindi, marami mang dilaw, maliit man ang dilaw, masabaw man o tuyo, o kaya naman yung bato ay malaki at matigas, o kaya naman ay malambot o maliit, basta balot, mahilig ako dyan. Bata pa lang daw ako, ang sabi sa akin ng tatay ko, pinaglihi na raw ako sa balot. Kaya nga ang tawag nila sa akin hanggang sa lumaki ako, balot. Pero ganun pa man, hindi yan ang tunay kong pangalan. Ako po si Clea Sir Paul. C-L-E-A, yan ang name ko. At kahit pangit man ang palayaw ako sa angkan ko, proud to say na maganda ako. Naging mutya kaya ako ng barangay namin. 3 beses ako nag-champion sa mga beauty pageant ha. Anyway, hindi naman ito tungkol sa pagyayabang sa kagandahan ko. Tungkol po ito sa karanasan patungkol sa balot. Nang dahil sa balot na yan, muntik nang malagay sa alanganin ng buhay ko, Sir Paul. Pag-usapan natin. 1999 nang mangyari po ito. Ang edad ko niyan ay 16, 4th year high school. Tama-tama nga sa panahon ngayon kasi December po nangyari ito, Sir Paul. Pero Christmas break na po noon. Yung pamilya po namin ay nagbakasyon sa Merumblon. Panata na po kasi talaga namin yan every year, lalo na noong buhay pa ang mga lolo't lola namin. Ang gusto kasi nila, ang mga anak nila, kasama ng mga apo nila, uuwi doon sa lugar nila. Wala kaming magawa noon. Kasi magagalit ang lolo, mawawalan kami ng mana kung sakali. Iyon ang panakot niya. Pero kahit hindi naman niya kasi sabihin yon, gusto rin namin kasi masaya po yun, Sir Paul. Family reunion, magkikita-kita kami mga magpipinsan, tapos ang saya kayang magpasko at bagong taon kasama yung pamilya mo. Ang dami pa naman po magkakapatid nila daddy, 7. Tapos bawat pamilya ang dami rin pong mga anak. May kaya po kasi ang pamilya namin, Sir Paul. Ang lolo ko ay negosyante sa Romblon. Hindi ko na lang sasabihin kung anong negosyo namin. Anyway, heto na nga. Magkakasama kami ng mga pinsan ko noon. Ako, si Anjo, si Benji, Nina at Lolit. Kami kasi magkakabatch niyaan. Kami yung mga 4th year noon. Pero meron pa kami mga pinsan na mas matatanda sa amin. Mga college na, may mga nagtatrabaho na rin. At meron pang mas bata. Kaming 5 rin ay magkakaklose. Anyway, heto na nga. Gabi noon, siguro mga 9 p.m. December 19 yata yun. Wala kaming magawa noon. Nagkwekwentuhan lang kami. By the way, malaki pala yung compound ng lolo ko noon. Tapos doon sa malaking compound na yun, nandoon yung malaking bahay niya na talagang ancestral house. Tapos, marami ring bahay doon. Bahay ng 2 kong tiyahin. Tapos bahay pa ng iba nilang mga kasambahay. Nandun kami sa isang kubo noon at kwekwentuhan. Nang maya-maya, meron kaming narinig na, "Balot! Penoy! Chicharon! Balot! Penoy! Chicharon!" Nagkatinginan kaming 5 noon at agad-agad takbuhan papalabas. Tagal ko na rin kasing hindi nakakakain ng balot noon. Maynila pa. Ilang araw na akong nandoon sa Merumblon. Kagaya ng sabi ko, mahilig talaga ako sa balot. Yung mga pinsan ko na yun, parehas ko rin. Kaya karipas kami ng takbo papunta doon sa labas, sa may gate. Binuksan ni Anjo pati ni Benji ang gate. At paglabas namin, nakita namin ang isang lalaking nakabisikleta. Sa kanya nagmumula ang sigaw na yon. "Balot! Benoy! Chicharon! Kuya! Kuya! Pabili kami!" Agad kaming nilingon ng lalaki na yon. Ngumiti siya sa amin. Tapos nagbike pabalik sa amin. "Ilan po? Benoy, balot? O chicharon?" "Balot po sa akin 3. "Aba, 3 talaga?" "Opo." "Sa akin naman po, 3 din." "2 lang po sa akin." "1 lang sa akin." "Sa akin naman po 2.
Agad kaming binigyan ng tindero ng balot. Kung ilan lang in-order namin, yon ang binigay niya. Ang nakakatuwa pa, namigay pa siya ng tig-iisa sa aming penoy. Libre daw yon, kaya kami tuwang-tuwa. Binigyan niya rin kami ng maraming asin na may sili, tapos suka na napakasarap ng timpla dahil amoy pa lang, mangangasim ka na. Kuya, ito po yung bayad o, keep the change po. Nako, ang galante nyo naman. Salamat. Sana magustuhan nyo yan. Opo naman. Mas masarap pang penoy kaysa sa balot. Yun ang unahin nyo. Hindi ko na siya sinagot doon, Sir Paul. Kasi ayoko kaya ng penoy. Balot is life lang ako. Yung lalaki ngumiti lang ng nakakaloko. Alam mo yung ngiti na parang ngiti pero walang feelings. Ganun siya, Sir Paul. Tapos nagpaalam na siya, nagpasalamat muli at nagbike papaalis doon sa harapan ng gate ng bahay ni Lolo. Kaming magpipinsan, dinedma lang siya at nagtakbuhan pabalik doon sa kubo. Agad-agad ay kinain namin ang mga balot namin. Grabe, ang sarap-sarap ng balot niya. Ang sarap din ng asin, maanghang-anghang tapos parang may lasa na umami. Alam niyo yun? Tapos yung suka, pinakamasarap na sukang timpla yata na pang balot na nakain ko noon. Ibang klase, ang anghang, lasang bawang, lasang sibuyas, tapos maumami rin ito. Tapos napakaasim. Perfect combo talaga doon sa balot. Habang nagkakainan kaming magpipinsan, siyang dating naman ng isa kong tiyuhin. Ang pinakapanganay sa lahat, si Tito Edgar. Anong ginagawa niyo dyan? Tito, kain po, balot. Teka, tumigil kayo sa pagkain. Agad kaming natigilan, Sir Paul. Si Tito Edgar po, doon po ito nakatira sa Romblon kasama ng pamilya niya. 3 ang anak niya, 2 college at 1 nagtatrabaho na. At wala doon, hindi namin kabatch. Close din naman namin kaso dahil nga busy sila hindi namin kasama nung gabing yon. Kaya ang pinagtataka ko, bakit ganun si Tito? Kinain niyo ba ang mga penoy? Penoy po? Binigyan kayo ng penoy ng magbabalot na yun? Teka po, kilala niyo po ba yung... Tinatanong ko kayo, kinain niyo yung penoy? Ako po hindi pa. Hindi rin po ako. Hindi rin po, balot lang po yung kinain ko. Balot lang din po. Balot lang din po yung kinain ko, hindi pa nga po. Asan na yung mga penoy? Asan na? Noong mga sandali po na yun, dahil grabe na ang pagsisigaw ni Tito Edgar na talagang nag-e-eskandalo na, naglabasan na po yung iba naming mga kamag-anak. Sina mami, daddy, lolo, lola, tito, tita, mga pinsan po namin. Tinatanong nila kung anong nangyayari pero pinagtitipon po ni Tito Edgar yung mga natitirang balot at mga penoy. Pinagbabasag niya ito nilagay sa isang palanggana. Tapos doon sa isang puno ng kalamansi sa tabi ng kubo, pumitas siya dito ng maraming bunga. Hiniwa niya at sabay-sabay na piniga doon sa dinurog na balot at penoy. Sigurado ba kayong hindi kayo nakakain ng penoy? Balot lang? Opo. Magtatanong pa sana kami pero maya-maya, Sir Paul, bigla pong nanginig yung mga nadurog na balot at penoy, yung mga shells, yung mga laman. Tapos bumaho at bigla pong nag-iba ng laman. Hindi ako pamilyar sa kung anong karne yon, Sir Paul, pero ang nakita ko lang po na pamilyar ay isang daliri at isang tenga na sigurado ako nagmula sa tao. Pagkakita namin nun, Sir Paul, otomatikong napasuka kami. Lahat ng kinain namin naisuka namin at doon na nagpaliwanag si Tito Edgar. Meron daw aswang na gumagala doon sa lugar at pinagbibintangan daw nila yung magbabalot. Pero swerte namin dahil nambibiktima raw ito sa paraan ng yanggaw gamit yung penoy niya. Kaya pala ibinibida niya sa amin yung penoy niya na mas masarap daw. Yun daw ang unahin naming kainin. Yun pala ang gago. Balak kaming yang gawin. Either gawin kaming aswang o gawin kaming pagkain niya. Suka kami ng suka noon, Sir Paul, kahit
Alam naman naming ang Peno yung nagbago, yung mayanggaw. Pero kahit na anong isipin namin, feeling namin ay nalasahan namin yung alam nyo na, karne ng tao. Pinalaklak kami ng maraming kalamansi juice. Si Lolo nga noon tawa ng tawa sa amin eh. Yan. Sa sobrang hilig ko daw sa balot, ayun, muntik na kaming maging aswang. Anyway, mula nun Sir Paul, pansamantala akong hindi kumain ng balot. Muli akong kumain ng balot nung nasa Maynila na kami. At sa pagkakataon na yon, bukod sa suka, may pinapatak na rin ako sa kanya. And guess what? Walang iba, kundi kalamansi. Dito na lang Sir Paul. Shoutout po sa mga pinsan kong si Anjo, Benji, Ninya at Lolit. Balot pa more.